Hello guys, so eto na yung first project ko dito sa Grove Inventor Kit Microbit. Actually it's a JavaScript, no, with a hex source code. Ito yung prinogram ko sa computer. Pakita ko yung source code. Ayan, no. Actually JavaScript to. I don't know kung kapareho to ng Arduino. Ayan yung ating sinusundan. Actually pinapalit-palitan ko yung value nito na-experiment ko pa. So far medyo nahirapan ako, no? Hindi siya ganun kadali kasi maraming variables to So again, ang kit na ginamit ko dito ay itong Grove Inventor Kit. Ito yung nabili ko sa Ukay, no? It's only 30% off. So nasa 380 lang siya noon. Yung suki kasi natin, meron tayong kaibigan kasi doon. Pag merong mga ganito, tinatawagan tayo. And then nire-reserve sa akin pag may mga electronics kit na, well, syempre tinitignan ko rin kung magagamit ko. Ito maganda to, no? It's a microcode micro programming kit, no? Microcontroller. So ayun yun. Wait lang, parinig ko sa inyo. So ito yung speaker lang ginamit natin. So as you can see, nakabit dito sa computer. Dina-download natin yung source code papunta dito after natin i-program. So ayan, umiilaw yung LED. Ito yung pangalan ko, Manny. Okay, habang tumutugtog. Then pag prines ko tong A, itong number 1 na pag prines ko tong B, itong pangalawa, nagbago ng tugtog. Nakaprogram lahat yan, no? A ulit. Okay, so ito yung plano kong gawing controller ng robot. Kaya lang pinag-aaralan ko pa nga, so give me a few months para matutunan ko lahat ito. Actually meron ako ditong robotics kit, no, na maliit, solar powered. Ito yung nabili ko rin sa isang Ukay. Wait lang, ito yung niya, no? Lang. Ito yung kanyang instruction music player, pero hindi ko to sinunod gumawa ako ng mas komplikado na program based doon sa kanyang example sa website. Okay, unfortunately hindi ko ma-install yung may offline installer, so online ko lang to ginagawa. So pag wala internet, hindi ako makapag-program. Ito yung isa, robotics kit naman to. Actually pag-aaralan ko rin to na susunod. Ayan, kit siya. Maraming pwedeng buuin sa kanya. May manual din. Maraming pwedeng matutunan dito. Actually, module talaga itong mga to, no? Eto, I think this is for elementary. Eto
for STEM module sa grade 12 yata, kasi part na nito robotics and microcontroller programming so parang Arduino siya. Okay, so ito pa yung parts ng robotics natin. Ito yung niya, konti lang pala to. May gear siya, may solar panel. Balik tayo dito sa Grove Inventor Kit. Meron pa to, etong maraming sensor to so sulit yung bili natin dito. Rotary sensor, rotary angle sensor. This is, ito yung nilabas ko na speaker. Yun yung nakakabit dito. Ito na yung speaker nya. So speaker siya. Next is USB cable. Ito yung bateryahan. Pag hindi nakakabit sa computer, pwedeng ikabit sa battery para mag-power up yung itong module, itong microcomputer kit. Okay. Meron tayong what's a gesture. Okay. Ito yata yung ano ba to? Sa kamay? I don't know. Anyway, hindi ko kabisado kasi. What's this? Light sensor. I think this is infrared. This is ultrasonic transmitter and receiver, ultrasonic sensor, ranger. Okay. This is LED. 8 segments. No. Red LED lang pala siya. Okay. Parang iba laman. What else? We have here LED display, 4-digit LED display. Ayan. Hindi ko pa binuksan yung iba, no? Ayan. Wala na. So yan yung pinag-aakabalahan natin ngayon. Actually pinag-aaralan ko talaga to dahil medyo nahuli na ako sa technology, you know. So gusto ko talaga yung Arduino kaya lang mahal yun. Mas marami kasi nagagawa yun. Pero ito na lang muna. Parehas lang naman halos ng proseso yan. Although ito is JavaScript nga ang ginagamit. Tapos ang output niya is hex. Pag isasalin mo na dito. Yung kanyang software. Okay. So again, this is a microcomputer. Built-in computer siya, no? It can be programmed and it can be erased. May sarili siyang memory. I think this is ito siya. Pakita ko sa inyo yung So nakakabit sa laptop to Ayan. Microbit. 63 MB lang pala. Almost 70. So okay lang yan. Maliliit lang naman yung file nung hex natin So every time na nagpapalit-palit tayo ng source code at dina-download natin dito sa may natin microcontroller kit. So pag nag-save siya, nagbabago siya ng functions. So this is completely programmable. Try natin yung isa. May magandang music dito. Try natin yung
Ito is Pierre Jacques. Classical music to. Ayaw na. Wait lang. Sali natin doon sa hirap ng isang kamay lang. Yeah, up. Copy here. So nagsasalin siya. Ayan, nag-play na. Ulitin natin. So guys, ayan na yung project ko, yung inaaral natin ngayon na microbit controller. So ito muna, no, yung ating electronics kit project for the week. As I've said, give me a few months at ma-perfect ko rin to. Makakapag-program tayo ng iba't iba. So madaming sensor to, maraming pwedeng ikabit, maraming pwedeng gawin. Bala kong gumawa ng application para sa sa camera ko. Probably motion activated na automatic photo booth. Yung pag tumapat ka dun sa camera, automatic ang kukunan. May ginawa na ako dating ganun, pero mas maganda to kasi pwede mong i-program yung time. Pwede siya mag-countdown ng ilang seconds bago siya mag-shot. Yung dati kong kasing ginawa pag tapat mo, automatic mag-shot agad Kailangan, ito pwede nating i-program ang may delay. So upcoming project ko yun, automatic photo booth, motion activated photo booth. So yun ang pinaplano ko sa susunod. So guys, yun lang. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung demo. Actually, pinag-aaralan ko pa lang, no? So until next time, thank you and bye bye.